Yung ATS natin ay nakaposisyon sa power grid or sa ating power company. I-off natin ang app. Mag-transfer siya sa ating reserve. So yun ang basic function niya. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow. As demonstrated in the snippets in the introduction of this video, this is a Smart Automatic Transfer Switch or ATS from Taxnel and eWeLink. eWeLink is an IoT platform like Tuya that is not manufacturing smart devices but lend its platform to manufacturers to install their software into devices. Ang una kong mga eWeLink devices ay mga smart plugs and smart switch modules that I bought about 3 or 4 years ago and are still working until today. Bumili ako nitong bagong ATS kasi as I've told you in this video, nasira tong aking lumang ATS na ginagamit ko pa hanggang ngayon dito sa aking ATS box. Hindi na ito siya mag-automatic transfer from reserve to the main source natin. Then sa tingin ko, initially, di na pwedeng ayusin kasi nasira yung kanyang printed circuit board. Pareho lang ang size itong bago sa luma. So kasyang-kasya ito dito. Physically, ang diferensya niya, ang color lang ng knob niya. Ito is black. This one is green, red. Pareho lang siya, except lang meron itong button dito para sa kanyang Wi-Fi reset or Wi-Fi reset button. Tatlo ang diferensya nitong dalawa. Una, ito ay 63 amperes. Itong bago ay 125 amperes. Second, itong bago ay smart na gumagamit ng Wi-Fi. At ang pangatlo diferensya ay itong bago ay sobra sa doble ang presyo nito. I bought the old one at less than 1,000 pesos. Ito siya sobra sa 2,000 pesos kasi smart ito. Okay? At ang current rating niya ay mas mataas at 125 amperes. Mayroon din itong other variants like 3-pole and 4-pole. Ito, dual pole lang ito siya. Meron siyang manual for the ATS itself. Then ito yung guide para sa Wi-Fi. Nakalagay dito Wi-Fi Smart Switch and meron itong logo sa eWeLink. Then kung bumili ka nito, siguraduhin mo na naka-sealed siya. Siyado ito. In fact, nakarapa siya ng plastic. Okay? So talagang sigurado tayo na ang ating nabili ay mula mismo sa Taxnel. So hindi ko basagin ng plastic na lang diretso. Okay. So dito yung para sa ating main power or priority, itaas. At dito naman ang para sa ating reserve power, B. Then dito yung kanyang output. At ang kanyang bus here, dalawa, para sa kanyang communication or sensing cables. Then may mga passive output siya na again pwede natin gamitin para pag-connect sa pilot light. Tingnan nyo yung or panoorin nyo yung aking previous video about this, kung paano to siya nag-operate at paano to siya i-connect. Hindi na ako magdi-discuss dito ngayon in this video kung paano siya i-connect at paano siya nag-operate. Itatry ko lang diretso ito ang kanyang automatic or yung kanyang smart feature. Bago natin i-set up to sa ating ATS box, kailangan i-test muna natin sa labas para sigurado na tayo na pagdating doon sa box, okay na siya, diba? So ito, ang setup ko, galing ito sa ating grid, okay, sa power company. Then ang isang linya dito ay papunta dito sa aking power station.
ito, power station to, sa ilalim. Then, ang out niya ay itong ating wall outlet plus merong nakasaksak dito na bulb. Okay? So, ang naka-primary ngayon or naka-default ay ang ating power company. Ang nasa reserve ang ating power station. So, unahin natin na i-on itong ating breaker dito para sa ating power company. Okay? Nag-click siya kasi nakaset sa auto ito. Then, nag-light ang A dito, meaning may power ang ating grid. Okay? Ang green is off kasi itong green ay para sa ating reserve. So, i-on natin ang reserve natin, ating power station. Okay, nag-on na yan. Naka-B, mahina lang. Nag-on na yan ng B. Now, kung papatayin ko tong ating power company dito, nagtra-transfer siya, andito siya sa B ngayon, umilaw pa rin, di ba? Then, on ulit ang ating power company, transfer siya. So, yun. Iti-test natin next ang kanyang transfer speed. Kung pareho ba nung dati, yung old na manual lang, kung wala ba siyang gap. Kasi sabi sa manual nito, ang kanyang ATS, shift speed niya ay less than 8 milliseconds. Yung dati, ang nilagay nila is 50 milliseconds, pero ang kanyang performance ay parang professional, no? Less than 10 milliseconds yun or 8 milliseconds. Tulad ng dati, ang gagamitin natin na pang-test para sa kanyang shift speed or transfer speed ng ATS ay itong ating router. So makita dito, naka-on ang ating router, power on, at saka nag-blink tong LOS niya dito. So, sa ngayon, nakasaksak na ang kanyang power supply dito sa ating outlet at naka-power grid tayo ngayon. Nasa power company tayo ngayon. Naka-auto siya ang ating ATS. So, dapat pag mag-shift tayo sa ating power station, hindi ito mag-off ang LOS. Okay? Kasi kung mag-off ang LOS, meaning nag-reset ang ating router. So, papatayin ko ang ating power company. So, mag-shift siya sa power station. Tingnan natin ang ating router. Hindi doon, di ba? Nagbe-blink pa rin ang LOS. So, okay ang kanyang shift speed. Balik natin sa power company. Yun. So, perfect. I-try natin ang manual. So, change natin to manual. Tingnan natin kung di ba mamamatay ang ating router. So, naka-grid tayo ngayon. So, transfer tayo sa ating power station, sa ating reserve. Meron. Balik natin sa ating power grid. Meron pa rin. So, okay. Very good. Usually, basta bago na device, ang app ay automatic na magde-detect sa device na i-prepare natin. Di na kailangan ipindutin pa o reset ang kanyang reset button doon sa device. So, try natin. So, doon tayo sa eWeLink. Meron akong eWeLink ha. Sabi ko kanina na meron ako mga smart plugs and smart module switches from eWeLink. Okay. So, titingnan natin kung automatic ba siya mag-detect. Wala. Okay. So, I just press plus or add device. Tingnan natin kung meron man. Dapat iset natin ang ating Wi-Fi to 2.4 GHz kasi ang ating ATS ay 2.4 GHz na yan. So naka 5G ako. So shift transfer ko ang connection ng aking cellphone to 2.5 or 2.4. 2.4 ako. Okay, so connected na siya sa 2.4. Okay, hindi siya na automatic na detect. Tingnan nyo, ang dami kong, di ba, mga devices na eWeLink. So mag-add tayo. Add device. Next. So naghahanap siya ngayon. Titingnan natin kung
ma-detect ba siya. Hindi ko ginalaw pa yung ah, ating device. So wala, no? So ang gagawin natin is press natin ang button dito sa right side, tong reset button niya for 5 seconds. Tingnan natin sa app. Yan, nakita na. So, walang pangalan, numbers lang, code. Anyway, sige lang. Add natin yan. It's pairing. By the way, walang ilaw ang reset button niya sa Wi-Fi. So, just press for about 5 seconds. Yun na. Okay, connected, and also Alexa automatically connects the device. Okay, naka-integrate na. Then I can name that later on. Next muna, yan. So change ko ang name kasi generic ang name ay naka-code. I can ATS na lang, ATS. Okay, then lagay ko sa living room. Done. Next. Share later. So, andyan na. Nakalagay is off. Okay, I'll try to turn it on. Okay. Naka-manual siya. So, dapat ang ating switch dito sa ay ilagay natin sa auto. Okay? Tingnan nyo. Yung ETS natin ay naka-position sa power grid or sa ating power company. Kung i-off ko dito ang ating app, okay? Ulit, i-on natin. Babalik siya doon sa kanyang main power or sa ating power company. Again, i-off natin ang app. Mag-transfer siya sa ating reserve. So, yun ang basic function niya. I-explore natin ang app para magka-idea lang kayo. So, sa ngayon, naka-off yung ATS kasi sa ngayon, ang ating ATS ay naka-set sa power reserve o sa power station. So, kung i-tap natin yon, papasok tayo sa loob na ng ATS. Then, tingnan natin sa baba, meron itong schedule. So, you can schedule the ATS to turn on and off. Pwede mo mag-add ka dyan. Meron din siyang timer para gusto mong mag-countdown. Then, meron ding loop timer dito sa baba. Okay? The same sa ibang smart devices ng e-wheeling. Pareho lang siya. Then, sa upper right, makita dito itong tatlong dots. This is the menu. Pagbukas natin dyan, yung pangalan, you can change the name. Then, the current version ng firmware niya. Then, mga third-party platforms. Ito yung mga platforms na na-link ko na. Alexa, Google Home, and also Samsung SmartThings. Then, assign location, okay na yan. Then, share is if you want to share this device, itong ATS with other members of your family, pwede rin. Then, meron siyang smart scene, so you can actually create a scene, no? Kung maglagay tayo later on, subukan ko yan, maglagay tayo niyan. Importante itong LAN control kasi pag merong internet outage, walang internet sa bahay nyo, pero naka-on ng router, control mo pa rin ang ATS using the app. Okay, dito. So, naka-on na yan. Then, ang ATS natin ay capable ng e-wheeling remote. Tulad nito, meron akong remote control, pero 4 lang to siya. So, naka-set na to. We have master bedroom, yung isang light ko, isang light pa, at saka yung water pump ko dito sa number 4. So, hindi ko na ito magagamit. Although, pwede ko palitan, ilagay dito ang ATS kung gusto ko. Then, push notification, on mo yan. Offline alert, i-on mo rin yan para alam mo na nag-offline yung ATS mo. Network indicator, importante yan para makita mo yung
kanyang network na where it is attached or saan siya naka-connect. Then, power on state, ang advice ko ay last state. Hindi on, hindi off. Parang kung nag-power outage siya, then naka-on siya, pagbalik ng power, babalik siya sa on. Kung naka-off siya during power outage, babalik siya dun sa off. Ganon siya. So, lagay mo sa last state. Mas important, mas functional pag nasa last state on settings. Wi-Fi settings, yun, naka 2.4 na yan. So, yun lang. Ito na, natapos ko na ilagay. Kung napansin nyo, nasa rightmost ang ating ATS because nandito kasi yung reset button para sa kanyang Wi-Fi. Kung ilagay ko sa gitna, mape-press siya. So, kailangan nasa gilid siya para wala mag-press. Kasi dikit-dikit ito eh. So, mape-press, ang tendency is mape-press to kung nasa gitna to siya. So, nilagay ko na dyan. Now, ngayon, dati, ang aking ginawa, ang nasa default ay yung ating power station galing dito. Sa ngayon, hindi na. Ang kanyang priority ay ang power company na, ang grid na siya, then ang ating reserve ay ang ating power station na powered by solar panels. So ito na ang iyang setup. Itong red is naka-indicate na nag-light na ang ating grid. Also nag-red ito. Kung i-turn off ko itong ating breaker dito, itong breaker mula sa ating grid, nagka-transfer na siya ngayon dito sa ating power station. Nag-green dito at saka nag-green naman dito. So yun, kompleto na. Kung i-measure natin ang voltahe niya ngayon, ito galing sa power station, nasa 229. Kung galing sa grid is 234. Okay? So yun. So, ang gagawin ko, ayusin ko lang to para ma-finalize at lagyan ng cover. Ano ba ang mga benefits o advantages of having a smart automatic transfer switch? Una, you can control the ATS anywhere at any time. Pangalawa, if you are into home automation like me, you can integrate the smart ATS into your home automation. Andito na sa Google Home ang ating ATS kasi nakalink naman tong iWilink app ko or account ko with Google Home. So, nasa living room, tingnan natin, nakalagay dito ATS. Kaso lang, offline. Kung i-open natin, offline, hindi natin na-control. Now, kung pupunta tayo doon sa iWilink na app, ito, makikita nyo dyan, nakabilog yung switch niya. Kumpara mo sa iba, let's say, for example, itong solar fan outlet, iba yung forma ng switch niya. Ibig sabihin itong bilog sa ATS ay you can control this locally. Kahit offline sa pwede. So titingnan natin kung anong problema nito. Sa ngayon, naka power station tayo, naka solar. Okay, ito green at saka ang ATS naman ang pilot light yan dito ay naka green also. Pero off yung ating breaker para sa ating grid. Kasi kung i-on ko yan, magta-transfer ang ating ATS to the grid, di ba? So, kasi ang ating grid ang naging default. So, kung i-on ko yan, titingnan natin. Okay, so nagta-transfer siya at umiilaw na rin yung indicator dito sa ATS at naka-red na rin yung ating LED indicator lamp dito sa red. Now, check natin ang ating app. Okay, dito ngayon sa iWilink app, naka-online na ang ATS. Puntahan natin ang aking Google Home. Yun. Ang Google Home, nag-on na rin. Di ba? Okay. Nag-off siya. Okay. So, parang natauhan. Okay. So, alam ko na ang problema kung bakit naka-off kanina nag-offline kanina ating app. So ito nangyari niya kung bakit kanina nag-offline. Nag-offline kanina ang ating ATS kasi ang ating breaker dito ay naka-off.
Then ang ating Wi-Fi module sa loob ng ATS ay kumukuha ng power supply mula dito sa ating grid. So kailangan naka-on to palagi at dito na lang tayo mag-on sa app. Let's say, titingnan natin, i-try natin. So naka-online nga ng ating ATS dito sa Google Home. If I'll turn off the ATS here, nagta-transfer siya doon sa ating power station. Now, i-on ko ulit, nagta-transfer naman siya sa grid. Okay? Naka-grid siya. So, in short, kailangan hindi mo papatayin ang breaker dito mula sa grid para always meron siyang supply ang ATS. Kung sa tao pa, ang automation as a smart device nitong smart ATS mula sa Taxnel using the e-wheeling platform ay nasa infancy stage pa. Ang kanyang automation ay basically limited lang sa on and off function ng isang ATS. Kaya ang manual mula sa e-wheeling ay isang generic na manual para sa lahat ng smart switches using the e-wheeling app. It doesn't talk about the smart function ng ATS na ito. And also, yung manual mula sa Taxnel ay para lang sa regular na ATS. So both manuals don't talk about the smart function nitong ATS. Kaya nangangapa ako sa automation dito. Buti na lang, I'm familiar with e-wheeling and also the home automation. By the way, itong red na device dito ay isang fire extinguisher also from Taxnel. I'll make a separate video about it. So abangan nyo na lang, mag-subscribe na kayo para alam nyo kung meron akong na-upload na video about this. I tag this product in this video and also this smart ATS with the official store ng Taxnel para doon kayo makabili nito. Daghang salamat, bye.